So yun guys, pa-uwi na tayo. Babalik tayo mamaya mga 5 para sa appointment natin. Kaya ito, dito ko galing sa clinic. Yan. Yan. So ito yung lugar. So lalakarin natin ito pa-uwi. Lakad tayo lang pa-uwi. Tapos pagbalik mamaya mga 5, lalakarin din natin. Di ba? Ayos lang. Parang nag-exercise ka lang. Pinawisan nga ako eh. Okay. So balik tayo muna yung camera natin guys. Ngayon, ayan yung tsura ko. Ayan. Lalakad tayo. Buti nga may mask tayo. Binigyan tayo ng mask. Libre naman. So yun. Diba? Yan. Yan dito ang buhay sa Canada guys. Pag first timer ka talaga, medyo konting tiis. O kaya isang taong tiis. Depende sa napuntahan mo. Pwedeng magtiis ka, pwede rin hindi. Kaya yan talaga. Kasi ang pag-abroad, para ka lang namimingwit niyan eh, ng mga employer. So pag maganda yung namingwit mo, swerte ka. Pero pagka kung sa mga isda, kung mataba at malaki ang nakuha mong kumpanya, di okay. Pero pagkapayat na isda, wala. Talagang magtitiis ka guys. Kung anong mo, maging kapalaran mo. Nasa sayo na lang yan kung paano ka makakasurvive. Ayun. Tawid tayo. Ayun. Balisarin natin yung camera natin. Yan o. Nag-script. Scraper ng hilo. Yan. Ni-script nila yan. Para maging ganyan yung daan. Para hindi yung balao yung kotse sa kapal ng snow. So far dito yung snow ngayon, yan, manipis pa to. Ngayon, laki oh. Manipis pa to ngayon kasi hindi pa ito yung pinaka highlight ng snow. Kumbaga pinakabuwan na makapalang snow. So sabi nila, pag mahapal daw yung snow dito, either mga January or February, ganyan, makapal na yung snow. Tayo makita ang basura. Masarap kasi mamulot ng basura dito at ibinta sa mga mall. Merong hulugan ng basura doon, yung tawag nito, yung mga lata ng Pepsi, ganyan, Coke, mga energy drink, yan. Saka yung bote ng buti ng 1.5 liter na Coke yata. Yun. May ano yun. Merong mga machine sa mga mall. Dito kasi pasipagan lang. Hindi pwede yung patamad-tamad ka rito para ka makasurvive. Ngayon, kung may mga kaibigan kang mababait, tutulong sa iyo, swerte mo. Oo, pero marami din mga Pilipino dito na mga tumutulong sa kapwa nila Pilipino, lalo na pagka mga baguhan. So hindi pa alam yung kalakalan dito sa Canada, so tumutulong naman sila. Ito
Sa ngayon nagkaroon ako ng class 5 na license para sa kotse. So 45,000 kg lang ang kaya mong ano. So hindi natin alam kung ano ang mga restriction code nila dito na pwede mong gamitin. So pumunta ako doon sa clinic para magpa-appointment ng check-up para sa license. So para sa class 1 yon, para naman yon sa trailer. So ayun nga guys, medyo sakripisyo talaga ng konti. So yung ginawa namin, kung mayroon mga kakilala may mapagawa-gawa tapos bayaran ka, ayun ang nagkakapera kami. Tapos mamulot kami ng lata, tulad ganun na sinabi ko, mamulot kami ng lata tapos ibibinta, tapos iniipon. Yun ang ginagamit namin panggastos sa paglakad nung panggastos sa lisensya. Kaya sa pagkain naman, salamat naman sa mga tropa niya, kahit paano diyan sila nagsusuporta sa aming pagkain. Hindi kami masyadong nahihirapan. Malaking bagay din kasi yung naililibre ka ng pagkain. At least yung gagastusin mo tipid-tipid na lang. Kumbaga yung pinaka-importante na lang yung bibilhin mo, o di kaya pamasahe papunta ng magkuha ng exam sa SAAC, yung pinaka-LTO nila dito. So yun, itong lugar na to, naikot ko na lahat to, mula dito hanggang sa kabila, hanggang doon sa may hospital na yon, sa may clinic. Naikot ko na yan dito lahat para kumuha ng basura. Ay, minsan may mga citizen na nag-iipon din ng ng basura na lata. Pagka nakita nila kami, binibigyan na lang nila sa amin. So minsan sa isang araw magkakaroon kami ng isang sako o dalawang sako na lata, kasama na yung mga plastic doon na sa 1.5 liter. So iniipon muna namin yun hanggang sa umabot sa 6 na plastic ng basura. Yung plastic bag, yung ang tawag dyan, garbage bag, yon, yung malaki. Pag napuno na namin yun, magkaroon kami ng ganon na 6, saka namin dinadala doon sa mall, doon sa kabila. May video ako dyan sa mga vlog ko, nandun yung video na pumunta kami sa ibang mall para magbinta ng lata. So yun. Grabe. So yun guys, nilagyan ng asin yan guys, kaya yung mga sasakyan dito, yung mga pangilalim, madaling masira dahil nilagyan tong asin para malusaw tong tong ilo, para hindi madula sa daan. So yun, tatuwid tayo guys. Buti nga ngayon hindi masyadong malamig. Kamay ko